Alam nyo ba mga idol na ang pinakakinamumuhian na karakter sa Hunter x Hunter ay ang posibleng isa sa pinakaimportanteng hunter sa buong mundo? Oo mga idol, hindi ito si Jing o si Netero. Siya ay si Tompa, ang lalaking kilala bilang tagatumba ng mga baguhan. Ang walang sawang sumisira ng pangarap ng mga aplikante. Pero paano mga idol kung sabihin ko sa inyo na hindi aksidente ang lahat na ginawa ni Tompa? At paano kung may lihim siyang misyon sa bawat hunter exam? At paano mga idol kung kasabayan pala niya si Genfrix noon? Sa video na ito, ikikwento ko ang pinaka-underrated at pinaka-twist na fan theory sa Hunter x Hunter, ang tunay na pinagmula ni Tompa, at kung bakit personal siyang pinili ni Isaac Netero. Kaya tapusin niyo ang video ito hanggang dulo dahil babaguhin nito ang tingin mo kay Tompa habang buhay. Bago pa man siya tawaging tagatumba ng mga baguhan, si Tompa ay isang simpleng aplikante lamang. Wala siyang lakas tulad ni Jing, wala siyang talento sa nen tulad ni Killua o Gon, at lalong wala siyang ambisyon na maging bayani. Pero may isang bagay si Tompa na bihira sa mundo ng hunter. Kaya niyang basahin ng mga tao at alam niya kung sino ang mayabang, sino ang madaling mataranta at kung sino ang susuko kapag na-pressure. At doon nagsimula ang lahat mga idol. Sa isang hunter exam, nagkita ang dalawang magkaibang uri ng aplikante, si Genfrix na likas na henyo, explorer at halimaw sa potensyal. At si Tompa naman mga idol ay tahimik, mapanuri at mapangmasid. Habang si Jing ay diretso lang sa pagsubok, si Tompa naman ay pinag-aralan ang bawat mga aplikante. Hindi siya lumalaban para manalo mga idol. Lumalaro siya para makita kung sino ang babagsak sa sarili nilang kahinaan. At dito sila parehong pumasa. Habang karamihan ng mga examiner ay walang pakialam kay Tompa, iisa lang ang nakapansin sa kanya. Si Isaac Netero. Napansin ni Netero na hindi si Tompa basta naninira. May mga eksaktong target siya mga idol. Ang mga binibiktima niya ay mga aplikanteng hindi dapat pumasa, mga mayabang at mga walang disiplina at mental fortitude. At doon naisip ni Netero ang isang bagay. Paano kung gawing sandata ang isang tulad ni Tompa? Pagkatapos pumasa, hindi tulad ng ibang landas ni Tompa. Hindi siya naging blacklist hunter o beast hunter. At sa halip ginawa siyang shadow evaluator ng hunter exam. At taon-taon si Tompa ay sinadyang sumali bilang aplikante, hindi para pumasa, kundi para subukin ang mga aplikante sa pinakatunay na paraan. Dahil ang tunay na panganib sa mundo ng hunter ay hindi halimaw, kundi kapwa-tao. At kung hindi mo kayang makaramdam ng panlilinlang, hindi ka karapat-dapat maging hunter. At bakit nga ba siya tinawag na tagatumba ng baguhan? Ang mga binabagsak ni Tompa ay mga madaling mamanipula, mga mabilis magwala, at mga walang tibay ang isip. Kung bumagsak ka kay Tompa mga idol, babagsak ka rin sa totoong mundo. Kaya sa bawat aplikanteng bumabagsak dahil sa kanya, may isang trahedyang naiiwasan sa hinaharap. Kung si Jing ang simbolo ng kalayaan at eksplorasyon, si Tompa naman ang simbolo ng reality at consequence. Isang hunter na hindi sikat, hindi malakas pero mahalaga. At marahil isa siya sa mga dahilan kung bakit matitibay ang mga hunter na pumapasa ngayon. Kaya sa susunod na makita mo si Tompa sa hunter exam, huwag mo siyang tingnan bilang joke character. Huwag mo siyang malitin dahil posible na si Tompa ang huling pagsubok bago ka matawag na isang tunay na hunter. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng hidden lore at dark theories ng Hunter x Hunter, mag-like, mag-comment at mag-subscribe dahil sa mas malalim pa ang mga susunod na video.